ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa Commission on Appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano po ang komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa po nagsabi, si Congressman Toby Chang. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaibsulod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusa, good morning po. Rep. Asidrek here po. Rep. Asidrek claims the ICI cleared Rep. Martin Romualdez of any liability in the flood control scandal. Can we confirm if this has reached the Malacanang? At itanong na rin po namin kung ano yung update dun sa 41 million budget ng ICI. Naubos po ba? And if not, saan po pupunta? Okay, patungkol po doon sa rekomendasyon ng ICI, ito naman po ay isinumite na sa Ombudsman. So, hahayaan na lang po natin ang Ombudsman na mag-reveal ito para po bilang respeto. At kung matatanong din po ang ICI, mas maganda pong sa ICI mismo manggaling kung ano ang kanilang rekomendasyon. Patungkol naman po sa pondo, yung pondo po na ibinigay po at inilaan sa ICI, ito po ay valid hanggang December 31, 2026. At kung may kinakailangan silang gastusin or bayaran for the winding up, maaari po nila itong gamitin. At ang mga pondo na hindi po nagamit, ibabalik po ito sa unappropriated surplus of the general fund sa National Treasury po. On another topic, Yusek, Rep. Levista claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So, that will be part of the case. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit sa Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, hingi ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa Commission on Appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano po ang komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng Presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga, ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. At hindi natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries for a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon ng acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang kanilang, sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Next question.
Katrina Domingo, ABS-CBN. Just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inilalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, nakikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback, either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers? No, it is this is the mere fact that the President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. I am not so sure right now. But this is the words, no, that came from the President. He wants this emergency power to be given to him in order to at least lessen the impact of the crisis in the Middle East. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-EPAL question earlier. Just a clarification, is the President exempted from the anti-EPAL provision in the General Appropriations Act of 2026? That is the event of the President. So he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa po nagsabi si Congressman Toby Chango. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating Secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Tiangco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya nakakasama or where he belongs. Diba? Sa institusyon where he belongs.
Hindi dapat nyo sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, in response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? To, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Chanco. Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue, pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay huwag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Maliit malaki ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Last question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, balikan ko po yung tungkol sa emergency powers. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya nagagamit yung power because the bill is not yet with him. But once he accepts, he gets it, he will sign it immediately. Ganun Of po ba? course, opo. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Siya po yung nagnais po nito. Ma'am, actually yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to, at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Nagtandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit niya yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po, na naayos sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang order. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Last. Nag-announce po ang LTFRB ng dagdag pasahe only to be suspended the following day by the President. What went into this decision, ma'am, at bakit umabot pa sa punto na i-announce ang LTFRB at babawiin din ng Pangulo kinabukasan? Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Dahil nauna na po na magbigay ng ayuda. Sino unang binigyan ng ayuda ng Pangulo? Hindi po ba ang transportation sector? Financial assistance, fuel subsidy, at susunod nga po ay maaaring pagbaba or pagbawas, pag-suspend ng excise tax. Nauna na pong tulungan ang transportation sector. So ngayon po, ang mga mananakay natin, wala naman po sila natatanggap na anumang fuel subsidy. So binabalanse lamang po ng Pangulo sa ngayon. Ito po naman ay sa ngayon lamang upang hindi rin mabigatan ang ating mga mananakay, ang mga commuter, na pare-pareho naman po nating nadadanasan kung anong epekto ng krisis dito sa Middle East. So yun lamang po at kailangan lamang po talagang balansihin ang pagtulong sa bawat Pilipino. Last question, Sammy Dinilla, Business Mirror. Ma'am, clarify lang po namin. Bali hanggang kailan po yung suspension dun sa fair hike for dun sa mga land PUVs? Sa ngayon, wala po tayong masasabi dahil aaralin pa po yan. Kapag ka po kinakailangan na po talaga na magtaas ng pamasahe at hindi masyado makakaapekto sa ating mga commuter at sa kabuuan ng ating mga kababayan,
maaari naman po itong maging positibo dahil sabi nga po, especially bago po nangyari ito, hindi po ba nabanggit natin na patungkol po sa pagdagdag ng pamasahe sa mga jeepney drivers, yung dating binigay sa kanila na allowance ay sapat pa para sa paggastos or sa pagbili ng fuel at hindi sila malulugi. Nagkaroon lang po ngayon ng kakaibang sitwasyon. At ang dais nga po dapat unahin ay ang mga bus drivers, yung bus companies para po maakyat ang pamasahe. Ang dating hiling lamang po ng mga tsuper sa jeepney ay matulungan silang masolusyonan yung mga kolorum. Pero since na iba nga po ang sitwasyon, kailangan lang po talagang balansin ng Pangulo ang bawat kondisyon sa ngayon para kumbaga lahat po tayo ay makinabang, lahat po tayo ay maibsan ang nararanasan nating hirap or impact ng hindi natin ginustong sigalot sa Middle East. Clarify ko lang po. Bali, ang magdi-decide po kung mag-i-impose na ulit, no, ialisin na yung suspension, si President po ba or LTFRB na lang? Pag-uusapan po yan. Kasi kahit po desisyonan yan at sinabi po ng Pangulo na hindi ito makakabuti sa ating mga mamamayan, of course, makikinig naman po yung sinasabing ahensya. Ay, thank you po. Maraming salamat. Malacanang press corps sa inyong mga tanong. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ang dating kalsada